All right. So welcome to the part two of my with my podcast, Catch Up with Jong. I have with me today my friend Wilfredo Paustorilla. We call him Kuya Dudes. Okay, so Kuya Dudes, ang ikaduhang pangutana nako is, what made you decide to stay close to the church and on the covenant path? Um, being closer to the church is that um, naka-build up na talaga yung testimony ko dito sa gospel. And Wala gyud uh, time nga burag naluya ka or somebody, persecuted you, mga inana, mga temptasyon? na na naagyod naagyod mga inaana pero I I made it a challenge sa akong sarili na am I going to go? Asa pa Mm. man ko maadto kung Oo. if not in this church. Dito ko uh, na I learned something, many things from here. Basic as it is, yung uh, asa tagikan, uh, what shall we do here on earth? Mm. What will be shall we be doing after the life is over? So Mhm. mga basic na mga makatana nato din is very important. Pag bibigyan mo ng importance ba. I learned the value of having family. I learned the value of education. I learned the value of uh, kanang uh, looking forward for your eternal salvation. Mga ang mga learnings na nakapag bigay sa ako ng strength not to go anywhere else. No matter what. There are some challenges ng negative influences Mm. even sa mga dating mga leaders nato Yeah. uh, na nagtiwalag ng uy mga tara ano man yung mga leaders pero I I I understand it that dili tanan ta nga uh, ligtas sa temptation. Mm. Oh. Kay you're just a human being subject to commit mistakes. I did not say na wala ko'y mga binawatan nga mga kabuang. Daghan po Mm. ko mga kabuang sa una, pero ang stepping stones na to mga kabuang sa una nga bago ko naging member sa church na na tiliwanan na ko itong mga kabuang to from drugs Mm. marijuana uh, mga barkada mga 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 bullying and anything Mm. na, na pero since na join this church binago na nako akong sarili nga maningkamot ko nga mahimo kong fit sa kingdom ni Lord Jesus Christ. Mm. Mao na siguro nga as I study my life karon ever since na nagkakuling ko sa simbahan never did na nagkaroon ako ng vacant sa akong life. Okay. And aside from that, naputoy mga gagawa nga mga gikan sa mga leaders nga maingon nga never say no to calling. So, Okay. mote akong pangawakan. So,
Mao to, and later, um, here comes this patriarchal blessing. Nako. Mm. Are you familiar with Kinsa imong patriarch, si Mabunga? Patriarch Rizal, taga Panabo? Rosal. Mm. So, um, Ang mo ito nga, yan ang nga, read your patriarchal blessing, uh, at least as open as you can. So, mo ito kung ginapanghakuan, maaring sabihin ng iba na fanatic ra kayo siguro ko kay mm, maningkamot ko nga sundon nga ito na. That is uh, I believe that all of these people, all of these people that has been called of God are inspired of the Lord. Inspired okay. na sila tanan. So it pays na uh, I will follow their counsel. Ana, Mm. wala man doubtan. So, I follow their counsel. So, speaking of calling, si Kuya Dudes, were together at one time for 3 years as the Buhangin Stake Presidency. And then after my release as Stake President, siya ang nagpuli sa COA. So, pag calling atong ginaistoryahan, Kuya Dudes, unsa na may calling nimo karon? Um, kuan ako. And after sa ako lang i-narrate gamay no. After sa Yes. akong calling muli sa imo pagka state president for almost 10 years. Mhm. And then I was released with another calling as kanang sa audit Audit. audit Auditor mo muna ato, no? audit committee sa area audit. Mm. So I served there almost 8 years po siguro. Dugay po day. 8 years, and then from that time on, diha pa lang ko ingon nakapag-ingon nga barag kuan ba kana na ang naka-rest na siguro ko kay na-release na ko. Mm. Pero within 2 or 3 months of rest, gicall ko as stake patriarch. Patriarch. Kinsa ang stake Mm. president at that time? Si kuan na ko ron, si President Aquino, Dennis. Dennis, okay. So, Mm. so pila nakakatuig karon nga kuan? How long did you serve now as stake patriarch? Mga 1 year. 1 year 1 na. year na. Okay. Sobra. Na-remember And na then- ako sa una, na-remember na ako katong stake president ka, ikaw ang nag-closing prayer sa sa Cebu groundbreaking or something. And then yes. na-remember yun ako nga nag-pray ka nga hatagan po og temple ang Davao. Unsay feeling or describe to us kung unsay feeling nimo katong gi-announce ang Davao Temple? Yes, I was really amazed. At that time, I never did realize na darating ang time na all of those prayers that I have uttered will come true. Yeah. Kay karang ato mga panahon na burag paminaw na ako burag inay ang development sa temple sa Pilipinas. Kay at that time, wala pa lang gud Manila, Cebu. Cebu, Oo. do pa lang. Cebu Abot pa og lang. na-announce na ba ang ordineta to? Wala pa siguro. Wala pa. Wala Oo. pa ang kuan. Sa which Unsa now may na unsa may misulod sa imong utok o sa imong inspiration ngano nakapag-pray man ka nga unta magkaroon og Davao Temple?
Nga murag imposible gito sa una ba? ang naka ang nakatag ako naging inspiration ato gyud kay ever since Manila Temple pa lang ang desire na mga saints diri sa Davao is to have temple trip every year, Oo. which is very hazardous sa travel Oo. na by land usahay Yeah. and from Sa here time na to sa time nato from here na to Manila. aksidente pa mo, di ba? Nadumduman Yes, nimo? yes, na-remember din ako na na-aksidente ko ato kay nakatulog Oo. sa okay lang ang atmosphere ato unta. That time na ako na may nag-drive sa sakyanan, bigla na lang dili na nako ma-open akong mata. Nakatulog ko Oo. ba? Ano, di ato banda sa I remember sa Gumaca, Gumaka, Quezon. Quezon. Oh, Oh, yes. na na to na ito sa kanang nananato as nanatay direction nga welcome to Manila, welcome Oo. to ana nang Oo. nakon ko an na ma kuanto blessing in this so guys but nga they early sa purpose nga na ito buto kay at that time na nagka namuli mi sa umong direksyon Oo. sa among ruta na instead of may do sa Manila na nagkamali magsubay sa paingon dito sa Balyarto sa mga NPA. Oo. Oo. So mao to siguro nga na disgrasya ko kay para mamalik sila tanan. Oo. Ug na po may nakauna sa mo mga truck nila ni Tripoli, Uli. which Oo. is daghan kayo mga nagpay kauban mo to. So namalik sila sa amuha pagka disgrasya na. So mato na may interview. So may gani kay na kuan mo kay naka diretso mo po nito ma ulong mo dito sa mga teritoryo Native. ng mga NPA. Ano? Mm. So, mo to. So, with that, nagkari ko ng siguro inspiration na kung mga uh, pait kayo mga mag-adtog sa Manila Temple. And then, why not basin mag-grant mo di diri sa Oo. sa Mindanao. So, ah, kung siguro, it was just an inspiration Yes. nga na na-appeal sa akong prayer. And malipay pag ko mga at least buwan na kay na naka-remember present at that time na uh, na diri sa Davao na maingon sila nga natubog yun imong mga Yeah. pag-progress na sa